ng ating laro kung saan tayo ay talagang nakipagpakbakan. So, disclaimer lang po. Ito po ay para sa mga baguhan, sa mga expert po talaga na magagaling na. Ay syempre, hindi pa rin po tayo. Kung ito po ay talagang basic lang sa inyo, ay sa iba na lang po kayo manood. Pero humihingi po ako ng suporta na please subscribe to my channel. So ito po ay malaking tulong at nawa ay matuto tayo sa laro na review na ito. So ngayon po, start natin. So ako po ay white. So ngayon, tayo ng Queen's Gambit. Yun po ang aking inaaral o may idea tayo. So yan, start po ako sa D4. So knight F6 siya, then C4. So natural development, control center. So siya ay E6. So kaya ang ginawa ko na po dyan ay yan, pinin ko na po yung kanyang knight. So kalimitan, pag ako po rin nagpin ng knight, kalimitan talaga kinokontra ko, dinidepensahan ko ng bishop E7. Pero yung iba, tumitira ng bishop B4 check. So medyo may ganun na idea. So gawin natin. Pwede rin sigala siya bishop B4 check. Then kung harang ako ng knight, pwede niyang i-sacrifice kain siya. So sacrifice, then capture. So hindi. Losing siya dyan. So useless lang. So hindi niya inarangan. So control center. Nag D5 siya. So control din siya sa center. And then attacking yung C4 ko. So kailangan ko mag-react. Pwede ako mag E3. Then at the same time so yun. So in-ignore ko lang. Sige, okay lang kasi pag tinix niya yan, pwede akong mag-control. So E3 pa rin para solid sabay threatening para mabawi yung C4. So yan, dumipensa na siya. Bishop E7. So E3 ako. Solid lang. F-capture yung pawn ko. Capture ko rin ng bishop. Then yun. So ano lang muna tayo. Posing lang o kaya ay kalmado lang. Pasensya lang muna. So atras. Castling siya. So diba? Natural. Nakadevelop. Wala nang ganyang mga kaya castling. So kaya kalimitan dyan, move niya mga C6, knight B D2, knight B D7 pala. So yan. So ako Queen C2. So later ko ititira yung bishop D3, then knight to G to E2. So yun yung setup. Okay. Knight B to D7. So yan. So solid lang din siya. Okay, bishop D3. So naturally kinakapture niya yan para mayroong tempo. Pero hindi niya ginawa, solid lang siya. C6. Knight G to E2. So naturally dapat knight F3. So parang okay lang, coordination. Hindi ko alam kung anong term sa So yan yung pinaka-setup ko. At least coordination. Kaya lang yung bishop ko wala siyang suporta. So Then yung tinex na niya. Siyempre takes din tayo. Okay. So capture bishop. Then yan. Okay, control center tayo. Push the pawn. So at least may chance tayo makapush. Ibabalik yung knight. So at least nakadevelop tayo. Tinex niya, siyempre control center tayo. Solidify, paramihin ang pawn sa center para malakas.
Then, knight. So, yung proper talaga ng position. Knight na may pag-castling. Solid yan. Napakaganda ng position ng knight na yan. Pero, tingnan natin. So, hindi pa na pag-castling. Castling tayo. Then, B6. So, maganda siguro. Queen, rook to D8. Yan, okay. So, pero yung preparation for development para makadevelop siya, yan. Next. So, ano na tayo? Boom. Talagang pawn storm na. So, at least maluwag yung ating space sa labanan na to. Next, bishop B7. So, tira tayo. Katapos nyan, another develop lang, positioning rook sa center. So, napaganda. So, hindi ko alam kung paano siya magbe-break. Pero ako ang parang majority ay nasa akin ang line of attack. Mas maluwag ang space. So, isa sa magandang position sa paglalaro, maluwag ang space. Pero, depende. Minsan ay kayang counter. So, magaling. So, depende sa mga player pag talaga biyasa na. So, yan lang natin. So, yan. So, knight attacking. Isa lang yung uma-attack sa kanya. So, parang okay lang. Siguro magpapatira ng pa-adjust lang ng pawn. Pero may threat siya. Napaganda. Kung rook to F3 lang ako. So, meron siyang technique dito. Queen pasok. Threat ang rook sa ilalim. May threat din dito. So, napaganda ng sulong niya. Pero, isa lang. Then, follow up queen to H4. Yan yung follow up niya eh. So, ninisip ko hindi pwedeng mag-angat ng rook sa F3 kasi may double threat ako. So, delikado. So, queen ang pinaka-the best na depensa. Okay? Siguro, queen D3 kasi nga, pwede natin i-adjust yung bishop to B3, then pasok sa C2, open, then may threat sa checkmate. So, yan yung pinakang line. Kaya D3. At the same time, depensa sa E3 para hindi makapasok yung knight. Then, okay. So, nagsuporta siya. Sinuportahan niya yung knight niya. So, mas maganda pa rin siguro develop ng rook sa center. Yun ang pinaka, na move niya. Control center. Okay. Finish ko na. At the same time, at least makagawa ako ng exit later. Pagaman merong F2 na exit, gumawa na rin tayo dito sa mas tago. Pero mayroon tayong, at the same time, kick natin yung knight. So, bawal sa teritoryo na merong lumalapit sa area mo. Kung may di, pwede. I-out mo na siya. So, ayan. Gumilid. So, parang wala siyang pupuntahan. So, di ba? Then, for the development, kailangan natin bawat sulong may ginagawa. So, kaya nagtira tayo ng knight to attack the pawn. So, di ba? May threat. Kailangan palagi may threat. Then, dinipensa niya. Ito, pumasok na ako. So, di ba? Control the center. Protektado ng mga rook. Before tayo matake. So, siguro pwede niya i-kick na lang to. Kicking. Kick. Kick lang ng kick. So, di ba? Kick natin. Sabay pasok. Di ba? Rin. Maganda rin yung. Okay, next. Pumasok yung queen. So, yun. Nalimutan niya isang pawn. So, sayang. Sa bawat laro, kailangan maingat. Huwag kang magpapakuha ng pawn. Dapat solid. Pawn is enough to win. One pawn is enough to win sa laro. Kaya dapat maging maingat. So, pumasok siya. I think position, wala naman masyadong target, ano ang plano. So, maintain, dapat at least na protection na niya yung pawn. So, nakaisang pawn tayo dyan. Then, check. G7. So, okay. Mas okay siguro dahil nakatempo ako dyan. Mas okay siguro. Dun lang sa ilalim. H8 na lang siguro siya.
mas okay na yun. Para sa laro namin, nakaposition pa yung aking bishop. Yung aking queen sa dulo. Mamaya, okay? Then pawn, solidify. So, locking, ilalak din natin yung access ng kanyang bishop sa B7 papunta dito sa akin sa G2. So, sinuportahan ko na. At least, kung makaka-penetrate tayo, pass pawn. It's a pass pawn. Okay, capture. Then, move forward at then at the same time, ang ganda ng position ng dalawang rook natin, di ba? Naka-align talaga sa center. Very, promising position. So, yan. Then, yun. Kanina pa sana yan. Yan ang kanina pa sana. Maraming nasayang na mga move na nagawa siya. Pero kanina pa sana dapat. So, ngayon, yan. Dinipensahan ko. Then, another one. Removing the guard. Parang ganun yung tactics niya. So, tama nga naman. Kung kainin ko, sabay, siyempre, mawala ng depensa. Kaya, ang ginawa natin, check muna tayo. So, di ba? Napansin nyo, may check tayo. Okay. So, H7 pala sana para hindi na ako nakakuha ng tempo. So, di ba? Another tempo. Pagka-tempo, yun. At the same time, yan. Okay. Try natin yung queen. Kaya lang, sometimes parang pinin niya ako, hindi makaalis yung queen ko, yung knight ko kasi nakapin, pero meron tayong ginawang tactics dito. Okay, chinek natin siya, removing at this open, may threat tayo sa queen, kaya ang ginawa niya, tinakes niya. Kaya nga lang, na-blunder ako dito. What a blunder. Grabe. Na-blunder tayo. Kasi nga, hindi natin naiwan natin. So, sayang So, sa bawat laro talaga dapat maging maingat. Pero, parang pa rin to, labanan pa rin. 4 versus 3, pero parang mahirap pa rin. Okay, so na-capture niya, hindi talaga nakawala. Talagang kitang-kita niya. Sabay, internet ko siya. Pero at the same time, may bawi naman tayo ng bishop. Check, sabay, capture. So, yun lang ating pinambabuti, meron tempo. Timing, naka-timing tayo. Then, dinipensa niya. Okay, chumek ako. Kaya lang, since ayaw niya ipakuha, rook ang inihalang niya. So, it's bad, very bad. So, sayang. Tinakes ko na. Then, rooks. Kaya lang, mayroon ako suporta. Suporta, atake, depensa, na obligado. Then, pagka mo yan, resign na siya. So, yun. So, thank you very much. Again, siguro magandang tira, bishop takes na lang. Bishop takes, kaya lang matitira. Knight and bishop is useless. Wala eh. Hindi kaya nang mag-atake ang queen. Mas malakas ang queen sa knight and bishop. Siguro iba pa, mas kaya pa bishop and rook versus queen. Meron pang depensahan, may positioning. Siguro mas mahirapan. Pero knight, bishop versus queen, napakahirap. Mahirap magabayan yun. So, that's it. Thank you very much sa inyong panonood and hope na natuto tayo. And natuto rin ako na makaiwas sa mga blunder, makita. So, sana. Yan. Thank you very much. Nandito na lang. Bye-bye.